Naniniwala ba kayo guys sa mga ganitong klaseng elemento sa mundo? Yung basta-basta mo na lang makikita, minsan makakasalubong mo pa sila, yung hindi mo ginusto, tsaka inaasahan ka. So, isa ka sa mga tao sa mundo na binigyan ng ganitong klaseng pagkakataon na makita yung mga bagay na hindi nakikita ng iba. So, dito, pag-usapan pa natin ngayon kung sino sila. If you're a person that's even somewhat interested in the paranormal, one instance of activity you might have heard about at some point is shadow people. A shadow person is usually described as a mostly dark entity that appears to be in the shape of a person made up of a swirly, smoke-like darkness, usually seen in the corner of a person's vision. Many cases of alleged hauntings have had their fair share of shadow people sightings. Heck, out of the probably 70 or so investigations I've been on during my time as a paranormal investigator. What's up guys? Ako nga pala si Joker. Si John. Ako nga pala yung host dito sa Rattle Scream Podcast. So ito yung daily look natin every time na magko-content tayo sa podcast natin. Shadow people or yung mga anino na nakikita natin either sa pamamalikmata or dahil isa ka sa mga may kakayanan na makakita sa kanila. Ako, ito yung kauna-unahang beses na nakakita ko. 7 years old ako noon, nung unang beses ako naka-encounter ng ganitong klaseng elemento. Birthday ko, nung 7 years old ako sa bahay ng lola ko sa Nabotas. Nakasalubong pa siya papalabas ng CR namin. So para mas ma-imagine nyo, yung bahay ng lola ko hinati ito sa iba't ibang rooms para sa mga magkakapatid. Yung sa amin nasa pinakadulo katabi ng CR. So pagpasok ka ng gate, may dalawang rooms ka na madadaanan bago sa amin sa dulo. Sa dulo yung CR katabi ng bahay namin. So, ganito yung nangyari guys. Galing ako sa paglalaro nun. So, umuwi na ako kasi gabi na. Madilim sa hallway namin pagpasok. Nagulat ako kasi may nakasalubong akong anino na tumakbo papalabas ng CR namin. So, anino lang talaga siya. Walang muka. So, napatakbo ko, papasok ng bahay namin.